topic natin, sino bang nag-iisip sa'yo ngayon? Yeah, so we have 3 groups. Group 1, group number 2, and group number 3. Yan. So, ang goal natin sa reading na to, mapangalanan siya. Wala pang itiko lang kayo. Hindi. Di tayo bibigyan pangalan dito. Kayo naman, privacy is power. So, i-describe ko lang. And you have to use your intuition sa reading natin. So, this is a general tarot card reading. Take what resonate and leave the rest. So, ikaw nakakaalam kung sino ba tong tao nag-iisip sa'yo sa umaga, sa tanghali, sa gabi, sa madaling araw. Feeling ko meron Oo. Titingnan ko This is a general tarot card reading. So, you have to take what resonate and leave the rest. Hindi lahat ng messages mag-resonate sa'yo. Pero gawin natin ito reading na to. And thank you everyone for watching my video. Maraming salamat po sa palaging panonood ng mga videos ko dito sa channel ko, Lalisa Tarot. And thank you din sa nag-like and follow ng Facebook page ko, Lalisa Tarot. And if gusto mo ng private reading from me, message mo lang ako sa email ko, lalisataro@gmail.com, or sa Facebook page ko, Lalisa Tarot. And thank you sa mga nag-request ng personal or private readings from me. Super nag-enjoy akong gawin ang mga readings nyo. Yan, so message mo lang ako if gusto mo ng private reading galing sa akin. Syempre, ako mag-reading para sa'yo. Para sa ngayon, gawin natin to reading na to. Okay, so tingnan natin. Start tayo sa'yo, Group 1. Thank you everyone for being here. I'll see you on your reading. Namaste! Welcome to your reading, Group 1. So back tayo sa topic. Sino nag-iisip sa'yo? Ang napili mong card, the Sun. Super nag-enjoy ang person na to. Nakasama ka. Marami sa mga moments na magkasama kayo. Super fun. Marami kayong mga nakakatawang moments together. Funny moments together. Pwedeng mapagbiro ka or masaya ka talagang kasama. So, ang tao nakaisip sa'yo, pwedeng kaibigan mo. Super happy siya nakilala ka niya. Ang Sun kasi, pwede mo siyang tingnan beautiful inside and out. So, nakikita ka na person na to, very beautiful inside and out. Maganda ang pagtingin niya sa'yo. Possible, nagagandaan talaga siya sa'yo kung babae ka or may attraction siya sa'yo na hindi niya maipaliwanag. Nakita ka niya as very fun, loving na person. Napaka-masayahin, parang laging optimistic, parang walang problema. Kahit may problema, nakasmile pa rin or lagi pa rin masaya. Hindi ka mahilig mag-dwell sa mga problema, naging mabuti ka sa kanya, so naiisip ka niya palagi. Tingnan natin kung sino to. Mag-add akong card. Okay, mag-add tayong cards para sa group na to. Angel guides and spirit guides, tulungan mo kay channel a message for group number 1. Ang tanong, sino ang nag-iisip sa kanya? Possible lagi kanya naisip sa umaga, kasi the Sun. Pagising sa umaga, or madaling araw, bago sumikat ang araw. Si King of Pentacles, so marami sa inyo nag-iisip sa'yo, asawa mo nasa malayo. Partner mo, asawa mo, isang tao na tinuring ka na parang partner. At some point, naramdaman mo parang asawa mo siya, kung ano meaning nun. Naisip ko talaga nito. Kung nagkaroon kayo ng problema, naisip ka niya kasi naisip niya yung mga pinagdadaanan mo sa buhay. Kung asawa mo to nasa malayo, then naisip ka niya, naisip niya anak niyo. Si nag-isip sa'yo palagi, or nag-isip sa'yo ngayon, asawa mo na nasa malayo. Nag-aalala siya sa'yo. Namimiss ka niya talaga. Lagi ka niya naiisip. Ang Nine of Swords na card, na stress. So, may stress siyang nararamdaman. Pag naisip ka, ano kaya yun? Titin ako, mag-add card. Queen of Swords, oh. Kakaiba. Kung nagkatampuan kayo ng person na to, kung ex mo to, naisip niya na baka galit ka sa kanya. Isang tao na potential partner mo or naging partner mo ang nag-isip sa'yo kasi nisip niya, nasaktan ka niya or nagalit ka sa kanya at binalak mo siya. Marami sa inyo nandun.
Clarity. Alam mo kung sino to. Kung sino yung unang pumasok sa isip mo, siya yun. Kasi clarity, nasa isip ka niya talaga. Iniisip niya lahat ng sinabi mo sa kanya. Naglalaro-laro sa isip niya lahat ng mga bagay na sinabi mo sa kanya. Marami sa mga problema niya, shinare niya sa'yo. Binigyan mo siya ng clarity sa problema niya. Tinulungan mo siyang isolve ang marami sa problema niya. Pakiramdam niya, isa ka matalinong tao. Napakamatalino mo. Alam mo sagot sa marami sa naging problem niya. Alam mo ang sagot sa problema niya. Nakikita ka ng person na to as Queen of Swords kung babae ka. King of Pentacles kung lalaki ka. So magkaiba. Depende kung masculine or feminine ka nanonood sa reading. Sino yung tao nag-iisip sa'yo? Isa siyang tao na may kakayanan na isolve ang problema mo. Isang tao na pwedeng nagkaroon kayo ng pagtatalo or possible, marami sa naging problema mo, nabigyan niyang solusyon. Medyo matalinong tao. Queen of Swords. Lovers, oh. And Nine of Wands. Ang tao nag-iisip sa'yo is someone na could have been your partner. Pwede mong tingnan ganun. Kung partner mo to, then all good. Naisip ka ng partner mo nasa malayo at ang anak mo. Kung hindi mo to partner, naisip ka na isang tao na naisip niya, ikaw sana ang partner niya. Nanginayang sa'yo ang person na to. Kung titingnan mo yung mga cards, may possibility. Nakita ka ng person na to as the lover. Yung partner na yon na bagay sa kanya. Pero at some point, hindi niya sinabi sa'yo. Ito yung energy na crush mo yung tao, nagustuhan mo yung tao kasi very authentic siya, totoong tao. Nakatagpo ka ng tao na totoong-totoo, beautiful inside and out. Hindi mo sinabi sa kanya yung nafe-feel mo. Dahil mayroong problema sa ilalim. Ikaw nakakaalam ko anong ibig sabihin dito. Naisip ka ng taon to kasi may panghihinayang na hindi niya sinabi sa'yo yung nafe-feel niya sa'yo. Hindi ka niya pinaglaban, hindi niya sinabi sa'yo yung nafe-feel niya sa'yo para tuloy siyang unfinished business. Para siyang isang bagay na dapat sinabi niya sa'yo, hindi niya sinabi. And habang tumatagal, lalong dumadami sa isip niya. Regret ito. Regret. Yung parang nagsisisi ka na hindi mo sinabi sa tao yung nararamdaman mo. To the point yung happiness na yun, unti-unting nawala. Yung maliwanag nagdilim. May panghihinayang. So, ang tao nag-iisip sa'yo, isang tao na possible, gusto niya talaga sabihin sa'yo yung nafe-feel niya, hindi niya sinabi. Dahil may problema. Meron siyang matinding problema at that time. Hindi niya kayang sabihin sa'yo ang nararamdaman niya. Dahil pakiramdam niya, yun ang tamang gawin. Pinigilan niya yung sarili niya sabihin sa'yo nararamdaman niya. Kung ba't kanya naiisip, baka hindi siya masaya. Di ba tayo nag-channel ng ano? May possibility hindi siya happy sa sitwasyon niya sa life at this time, sa reading. May happiness naman siya overall. Meron siyang source of happiness. Alam mo yung pakiramdam ko sa reading dito. May isang lalaki, may Queen of Swords, and may bata. Pwede mo siyang tingnan na ganyan. And then the Lovers. Yung energy mismo na reading, parang isang tao na tagpuan niya yung lover na gusto niya, perfect partner para sa kanya, pero hindi niya pinaglaban yung love na yon. Mag-add ako zodiac sign dito. Tingnan natin na. Pwede naman nandito yung zodiac sign ng person. Pwedeng wala. You have to use your intuition. Napifeel ko lang dito sa reading mo. Ang tao nag-iisip sa'yo, isang tao nangihinayang sa'yo. Nakita ka niya as ikaw sana ang partner niya. Ikaw sana ang lover niya. Possible, ikaw sana ang asama niya. Pero parang mas may pinili siyang iba. Parang nandun. Aquarius. Scorpio. Cancer, Taurus, and Aries. So, ito yung mga zodiac sign na malakas sa reading. Agad tayo dito, ha? Sige, tingnan natin. Spirit team, sino ang nag-iisip kay group number 1? Sabi mo dito, isang tao nanghihinayang sa kanya. Isang tao na pwedeng naging asawa niya sana, naging partner, or naging boyfriend or girlfriend. Pero,
parang hindi. Ang naging problem dito is parang hindi ka niya, sa pinakamasakit na channeling, hindi ka niya na pinili. I know that I crossed the line with you. Possible. Pakiramdam niya, may malakas dito, may pagka third party kasi cross the line. May possibility. Ang person na to, na-feel niya at some point, na-cross niya yung line sa boundary. Kung magkaibigan kayo, na-feel niya doon, parang nag-cross kayo ng line or something. So, medyo malakas dito. May crush siya yung person na to. Or nagustuhan ka niya talaga. Possible involved siya sa ibang tao. May involvement siya sa ibang tao. King of Pentacles kasi, pwede mo siyang tingnan as isang tao na sa committed relationship. So, ang tao nag-iisip sa'yo, isang tao na possible meron na commitment sa isang tao, possible may partner, possible may anak. Naisip ka niya dahil meron siyang hindi sinabi, hindi siya na-confess ng feelings sa'yo dahil unacceptable. Pag ginawa niya yon, cross the line, iko-cross niya yung line. Ayaw niyang gawin yon. Ang takot niya dito is yung boundary. May boundary So, ikaw na malam ko ano meaning nun. I don't react when people mention you. So, patay mali siya. Aba, ayusin ko nga to. Ayusin ko to. Kakaiba, diba? Yung tao nag-iisip sa'yo, isang tao na patay mali siya Parang hindi ka niya nakikilala. Parang hindi ka na niya kilala. Parang hindi ka niya nakilala. Parang niisip ka niya, pakiramdam ng person na to, parang hindi mo na siya kilala or hindi na kayo magkakilala. At some point, close kayo, happy kayo magkasama, super close kayo, and then, nagbago ikot ng mundo. Parang hindi na talaga kayo magkakilala. And maraming mga unfinished business sa ilalim. May mga bagay na hindi nyo pinag-usapan. Bigla na lang, hindi na lang kayo nag-usap. Nag-silent treatment kayo sa isa't isa. Marami sigurong problem sa connection nyo. Ba't ka iniisip ng taong to? Dahil sa Ace of Swords, meron kang hindi nalaman, meron siyang hindi sinabi. Meron siyang hindi sinabi sa'yo. Confession. Hindi niya sinabi sa'yo na pipil niya. Hindi niya sinabi sa'yo nararamdaman niya. The past is now behind you. Release it and embrace new possibilities. A new path is now available to you. Follow it with faith. So, nag-isip sa'yo isang tao sa nakaraan. Naisip niya yung nakaraan. Natapos na. Tapos na Nasa past na yon. Pwede mo tingnan ganun. Ba't pumapasok ka sa isip niya? Dahil sa meron siyang hindi sinabi sa'yo. Balance. Love is not always about agreeing just for the sake of it. A great relationship is one that both supports and challenges. So, nakita ka ng person na to as a balanced partner. Nakita ka niya as lover niya talaga. Bagay kayo. May problem talaga sa gitna. Dahil Queen of Swords, pwedeng bagay kayo pero sa, alam mo yun, kung gagamitin mo isip mo sa sitwasyon, hindi kayo pwede. Pwede mo tingnan ganon. Ang Queen of Swords, clarity, gawin mo ang tama. So, sa mabigat na niisip ka niya kasi yung decision niya is para sa tama, pero nasaktan siya sa loob. Alam mo yung nag-sacrifice ang person na to. Anong sample nito? Yun lang, sina-inlove kasi isang tao hindi pwede para sa'yo. And hindi mo na sinabi. Parang nandun. Tinago mo na lang for the reason na hindi makakatulong sa pareho sa inyong dalawa. Pinagdesisyonan niya na lang na i-push ka palayo. Parang ang dating, sa halip na sabihin niya yung feelings niya sa'yo, baliktad niyang ginawa, tinaboy ka niya. Ito yung parang, dito sa tatlong cards sa gitna, dating sa akin ito, intentionally sinaktan ka niya, kahit nasasaktan siya sa loob, dahil yun ang tamang desisyon. Kasi decision card and lover's card. Hindi niya sinunod yung feelings niya, ginamit niyang isip niya sa desisyon niya. Ayaw niya makasira sa nangyayari sa life mo. Ito yung feeling na parang sobrang love ka ng person, tinaboy ka niya.
Dahil sa sitwasyon, may problema sa ilalim eh. Mayroong problema sa ilalim. Sa mind ng person, love ka niya pero hindi kayo pwede maging kayo. It's time to take back control of your life. Free yourself. Isang taong hindi malaya. Isang tao nasa committed relationship, hindi malaya. And hindi siya makaalis kung nasan siya. Itong dahilan kung bakit hindi niya sinabi siyang feelings niya kasi hindi siya malaya. Alam mo yun, hindi siya free magsabi na nararamdaman sa'yo dahil sa sitwasyon niya. Baka na-involve ka sa isang tao na nasa commitment. It's time to disconnect from the world. Okay, pinost ko lang saglit. So, ang tao nag-iisip sa'yo is possible, isang tao na malayo sa'yo, nag-disconnect sa mundo mo. Ibig sabihin, hindi na kayo nag-uusap talaga. Meron na kayong separation. May boundaries. Malakas ang boundaries. Pero hindi mo na siya pinapansin, nakatalikod ka sa kanya. Naisip niya yung mga pinagsamahan nyo. Happy memories yung magkasama. Naisip ka niya palagi dahil sa Ace of Swords, clarity, pakiramdam niya, may part sa sarili niya iniisip niya, nung nagdesisyon siya, parang nagkamali ata siyang pinili. Makangiti lang kita. Wala namang ano. Keep an open mind. Pakiramdam niya kasi, sa lahat ng tao na kilala niya, ikaw yung pinaka-open-minded. Alam mo, ikaw yung walang judgment sa kanya. So, parang, possible, dalawa kayong pinagpilian niya dahil dito sa card nakikita ko dito. Meron siya tinitingnan dalawang tao, niisip niya yung ano kaya nangyari kung ikaw ang pinili niyang lover. Alam mo yun, parang mga what if. Ano kayang possible nangyari? Isang tao nanghihinayang sa'yo. Tingnan natin ito, Ace of Swords. Spirit team. Bakit ba siya iniisip ng person na to? Kung may isang message ang person na to sa kanya, ano yun? Ace of Swords, 1 week. Ano meron sa 1 week? Isang linggo pag-ibig. Ikaw naman lang. Nasa isip kita ngayon. Kung sino yung tao nasa isip mo, bakit kanya iniisip? Possible alam mo talaga sagot eh. Nasa isip kita ngayon. Sino tong tao nag-iisip sa'yo? Isang tao na marami siyang beautiful memories kasama ka. Nasa isip ka niya palagi dahil nagbigay ka ng happiness sa kanya. Naging happy siyang kasama ka. Naging unforgettable ka tuloy sa kanya. So dito sa group number 1, ang tao nag-iisip sa'yo palagi. Isang tao na malayo sa'yo, possible partner mo, and may anak ka sa person na to, and namimiss ka ng partner mo sa malayo. Hindi kayo masyadong nakakapag-usap, dahil medyo magkalayo kayo. Merong parang boundary. So, yung boundary na yun, pwedeng distance, pwedeng malayo siya sa'yo. So, may possibility yun ang person na nag-iisip sa'yo. And then, yung iba sa inyo, isang tao na dapat lover mo siya. Lover mo. Hindi kanya pinaglaban or hindi kanya pinili. At some point, mas pinili niya sumama sa iba. Sa pinakamasakit na channeling, pwedeng pinili niya sumama sa iba. Mas pinili niya. So, hindi mo pa siya nakarelasyon and pinili niya ibang tao over you. Naisip ka niya dahil iniisip niya yung kabilang side ng story. What if ikaw pinili niya? Iniisip niya, ano kayang klaseng life meron kayo together? Pakiramdam niya kasi, ikaw yung pinaka-balance na tao para sa kanya. Hindi ka judgmental, very authentic, totoong-totoo, masayang kasama, hindi ka mahilig sa drama. And para napaka-positive ng pagtingin mo sa buhay. Yung positivity mo, yung happiness mo, yung pagiging totoo mo, ang gusto niya sa'yo. So, parang nahihirapan siya makatagpo ng gano'n sa paligid niya. Parang feeling niya ikaw, tinanggap mo siya, kung sino siya, less judgment.
Hindi niya nafe-feel yun sa partner na kasama niya. Pakiramdam niya sa'yo, in-accept mo talaga siya kung sino siya. Malaya siyang gumagalaw pagkasama ka. Hindi siya nahihiya sa'yo. Kaya niya ipakita sa'yo yung nararamdaman niya na alam niya hindi mo siya i-judge. Parang ang dating nito, iniisip ka ng isang tao dahil alam niya at some point, ikaw dapat lover niya. Parang nandun. At some point, hindi kayo nagsabi ng feelings sa isa't isa. Sige, isa pa. Alam namin person, nasa isip kita ngayon. So, ako isa. Isa pa. Kasi, masaya talaga siyang kasama ka eh. Kung sino yung taong lagi nakangisi. Nung kasama ka siya, nakaraan siya yun. Habang itila ka taga-isa. Na-miss ka ng taon to. You always make me smile. Kaya kanya naisip, kasi parang asaya niya talaga nakasama ka niya. Naalala niya yung memories niyo magkasama. Marami kayong fun memories together. Alam mo yon. Tapos ang seryoso na ng buhay niya ngayon. Alam mo, parang pakiramdam ko siya really. Naisip niya, kung ikaw kasama niya, masaya siya ngayon. So, ikaw naman kung sino tong tinutukoy ko. Pero hindi ko na-extend reading dito. Thank you, Group 1, for being here. Sana kuha may messages na para sa'yo. Sa next video upload, extend ko yung video. Pero sa ngayon, hanggang dito muna reading natin. And let me know sa comment kung nag-resonate sa'yo. If gusto mo na private reading galing sa akin, message mo lang ako sa email ko, lalisataro@gmail.com or sa Facebook page ko, Lalisa Taro. Yan. And thank you everyone for being here. I'll see you again, Group 1, on our next reading. Namaste! Welcome to your reading, Group 2. So back tayo sa topic. Sino ang nag-iisip sa'yo? Yan. So this is a general tarot card reading. Take what resonate and leave the rest. Two of Swords. So, paano ka tinitingnan ng person na to? Ang card mo, Two of Swords. Anong ibig sabihin ng Two of Swords sa tarot card? Ang pakiramdam ng person na to, hindi kayo nagkaroon ng maayos na pag-uusap. Nakikita ka ng person na to as na-stuck, parang na-trap ka, or na-stuck ka sa isang sitwasyon na hindi mo nagugustuhan, parang nasa isa kang place na hindi mo gusto. So, nakikita ka niya, nahihirapan. There's a possibility, nakikita ka ng person na to na very defensive, dahil nakataas ang sword, or hindi mo talaga alam ang iisipin mo sa kanya. Kuha tayo ng cards para sa group na to. So, you have to take what resonate with you. Diba? So, ikaw nakakaalam kung sino tong person na to. Angel guides and spirit guides, tulungan mo ko i-channel a message for group number 2. So, spirit team, ang sasagutin nating tanong sa reading, sino ang palaging nag-iisip sa kanya or sino yung nag-iisip sa kanya sa ngayon? So, bigay ka ng card. Tingnan ko. The Moon. Pwedeng galing ka sa group number 1. Moon card, takot ito. So, isang taong takot makausap ka, natatakot makaharap ka. Isang taong love mo, may love dito. Isang taong takot kang mahalin or may takot sa love. Page of Pentacles. Opportunity. Miss opportunity. Isang tao na nag-walk away sa life mo. Si Totga to. Si Totga. Napangiti ko lang kayo. The one who got away. Si the one who got away, ito. Isa siyang person na parang opportunity siya sa'yo na makatagpo ng love or maka-experience ng love. Pero, hindi pa nagsisimula, nag-ending na. Kaya nandito yung death card
Possible. Ang tao nag-iisip sa'yo palagi is some person na naisip niya na putol yung connection nyo, hindi pa nag-uumpisa. Kung ex mo to, kasi pwede itong ex mo. Dahil yung to sort, parang letter X. So, pwede siyang isang tao na dati mong lover or isang dating karelasyon mo na hindi nag-mature yung relationship. Natapos ang relationship. Sa tarot card, ang card na nagpapakita na tapos na, etong dalawa. Ito opportunity, nag-umpisa, and then ito natapos. So, medyo malaking percentage ang tao nag-iisip sa'yo, ex mo. Or isang tao na dati mong minahal, nagkaroon kayo opportunity, natapos, and then nag-walk away kayo sa isa't isa. Yung iba naman sa inyo, opportunity siya para sa'yo na magmahal. Kaso natakot ka, or natakot siya sa relationship. Isang tao na natakot mahalin ka. Ba't siya natakot mahalin ka? Mag-add muna ako ng zodiac sign. Angel guides and spirit guides, tulungan mo ako channel ang message for group number 2. Virgo. Isang taong hindi mo na nakikita. Leo. Capricorn. Ayusin ko lang. So, Capricorn, and then Pisces, and then Aquarius. So, at tayo dito, at tayong dalawa, tingnan ko. Look inside yourself. Examine what is causing you to feel this way. So, isang tao na hindi niya maintindihan kung bakit gano'n ang action niya sa'yo. Bakit siya umiiwas sa'yo. Or bakit siya lumayo. Gusto niya mapag-isa. Gusto niyang kilalanin sarili niya. Titingnan ko, mag-add ako isa pa. Power. You instinctively know what is right for you and you have the power to say no or to walk away at any time. So, isang tao nag-walk away sa'yo. Ang tao nag-iisip sa'yo. Kung bakit siya nag-walk away sa connection nyo is something na possible, alam mo dahilan. Ang sinasagot natin tanong, sino ang tao nag-iisip sa'yo? Enjoy the bliss of holiday time together. Honeymoon. Isang taong nakasama mo sa isang very sweet na place. Honeymoon yun nandun. Hindi tayo mag-channel ng ano. Isang tao na very sweet ka or very sweet sa'yo. Honey mo. Soulmate. Yes, this is your soulmate. So, isang soulmate mo nag-iisip sa'yo. Okay, so naayos ko na. So, balikan natin. So, ang tao nag-iisip sa'yo, isang tao na lagi mo nakikita pag pumikit ang mata mo. Or isang tao, lagi niya nakikita pag pumikit ang mata niya. Isang tao na very fascinated sa buwan. Ikaw na umalam ko, ano channel ko. Isang tao na may pinag-usapan kayo about sa isang taong umalis sa buhay niya. Most likely, may pinag-usapan kayo more about medyo malalalim na topics ito. More about life, alam mo yun, malalalim, takot sa buhay. Malalalim ang mga pinag-uusapan nyo. Isang powerful na tao na may kakayanan na mag-walk away sa mga sitwasyon na feeling niya kailangan niyang iwan or iwasan. Possible, isang tao na love mo. May potential ang connection nyo. Nagtapos agad. May potential nagtapos agad. Maganda tayo message galing sa kanya. I couldn't let you get close to me. Non-attachment ata ito. Isang tao na ayaw kanya maging close sa kanya. She runner ito. I will wait for a sign from you. Isang tao naghihiling. Isang tao na ayaw niya mapalapit ka sa kanya. Isang tao na may hiningi siyang sign sa'yo.
or humingi ka ng sign. Humingi ka siguro ng sign sa reading kung ito yung person na yon. Sa majority nagpunta dito, humingi ka ng sign kung ang tao ba naiisip ko is yun din yung tao nag-iisip sa akin. Parang yun ang hinihingi mo sign na. Yung ba taong iniisip ko, yun din ba siya? Dalawang beses nang binabanggit ang salitang moon sa reading mo. So, tingnan ko Kung may sasabihin sa yung person na to, para malaman mo, siya ba yun? Siya ba iniisip mo, nag-iisip sa'yo? Kung sino man nasa isip mo. Tingnan natin. Mag-add akong isang message. Yes, save me a space in your heart. So, ang tao nag-iisip sa'yo, isang tao, sinave mo sa heart mo. May possibility, meron kayong connect sa space. Kung anong ibig sabihin nito. Let's say, bigyan kita ng sample nito para maintindihan mo. Space, like for example, nag-share kayo ng isang space together, like nag-live-in kayo. Nag-share kayo ng living space together, or at some point, para nag-share kayo ng isang space together, like nag-share kayo ng lugar, nag-share kayo ng place, ng tinirhan, nagkasama kayo sa bahay. May something sa space, or at some point, may experience ka na pinag-save ka niya ng space. Like, for example, sa sasakyan, nag-save siya ng upuan para sa'yo. Or sa isang lugar, nag-save siya ng isang spot para sa'yo. May sinave siya para sa'yo. Kung anong meaning nito? Pinag-save ka niya ng food, pinag-save ka niya ng ulam kasi maubos na yung ulam. May sinave siya para sa'yo. Para may tinago siya para sa'yo. Kung ano meaning nun, you save me a space in your heart. Most likely more sa space, like space talaga, like space. Like let's say sa isang lugar, wala na talagang space. Yung slot niya, in-offer niya sa'yo. Maraming pwedeng puntahan nyo, like for example, sa upuan, siya na lang tumayo, ikaw na lang mo po. Or alam mo yon, wala ka mapaglagyan ng gamit mo, inilagay mo yung gamit niya sa bag niya kasi may space pa sa bag niya. Or sa isang place, para makatipid ng space, nag-decide kayo magsama together. So yung space na yon, ikaw nakakaalam kung ano yon. Bigyan ka lang sa song na na-channel ko sa reading mo, group number 2. Ang title nito, Show Me the Way to Your Heart. Super lumang song, diba? My emotions are too strong to resist, and together we've journeyed this far. Take me to your heart. Very romantic kasi si King of Cups, very emotional king. Nahaluan pa ng the moon, then ang emotion nito parang emotional talaga. So, pwede mo siyang tingnan na very emotional person. Nag-iisip sa'yo, very emotional person, very sensitive, very romantic, pwede mahilig sa songs, your soulmate, pwede very spiritual. Nakita ka niya as isang person na opportunity para sa kanya na, alam mo yun, magmahal. Pero may takot dun. May takot. Ba't kaya Pero na-meet mo yung person na medyo love mo, may feelings ka, at the same time takot ka. Medyo mahirap to. Pwede mo pakinggan yung song. Show me the way to your heart. Pwede sign din yun sa iba sa inyo. Show me the way. So, at some point, pwedeng ginaid ka niya. Kung ano meaning ng ginaid ka niya, like, naligaw ka. Di mo lang ko siya pupunta. Sinamahan ka niya. Tinuro niya sa'yo yung way. Ikaw na malam. Let's say, hindi mo alam saan pupunta, sinamahan ka niya. Kung ano meaning nun sa'yo. Siya parang naliligaw ka, sinamahan ka niya. Mapangiti lang kita guys Pero always nagsinave ka niya sa heart niya. May power ka sa kanya na hindi niya maipaliwanag. Kaya takot siya mapalapit sa'yo.
Alam mo yung feeling dito sa reading na parang love ka possible ng person. Pero once napalapit siya sa'yo or napalapit ka sa kanya, yung power na yon baka ibigay niya sa'yo. Makontrol mo siya. Medyo malakas ang energy ng person, ayaw niya makontrol. Ayaw niya makontrol ng kahit ano or kahit sino. Pwedeng freedom-loving person ito. Ayaw niya talaga ng pakiramdam na nakokontrol ng isang tao. Secretly, gusto niya magmahal, pero ayaw niyang ipakita yung pagmamahal. Gusto niya daw na ayaw niya magpakitang effort. Pero nandun. So, ang salita dito, space. Pwede yan yung mga letters, S-P-A-C-E. Or SP mo talaga to. Special person. Pwede mong tingnan. Sa salitang space na yon, kung anong meron doon, ikaw ang malam. Peace. Pwede mabilis ang relationship na to. Masaya sa umpisa, na biglang nawala. Or may matinding space dito. Sabihin, magkalayo talaga kayo, kaya hindi kanya malapitan. Meron naghiwalay sa inyo. Possible, magkalayo. Kung long distance relationship ito, then yung ka-LDR mo ang nag-iisip sa'yo palagi. Hindi ka mapalapit sa kanya kasi laki ng space nyo sa pagitan yung dalawa. Nasa malayo ang person sa'yo. Malayo sa'yo ang person. Lagi nag-iisip sa'yo, isang taong nasa malayo, hindi mapalapit sa'yo, hindi makalapit sa'yo. At some point, gusto niya makasama ka sa holiday, sa mga holiday time. Feeling niya, soulmate ka niya. Always, pag naisip ka niya, naisip din niya na parang kailangan siya ayusin sa sarili niya. Pagdating sa relationship na to, may pagka-LDR ang connection nandito sa group number 2. Parang long distance relationship. And possible, kailangan mag-journey talaga. Ibig sabihin, malayo ang panggagalingan ng isa't isa para magtagpo kayo. Kahit nga sa song na yun eh. Show me the way to your heart. Si King of Cups. Si King of Cups, napaka-romantic person. The Phoenix. New phase, rekindle, renew, transformation, grow, change mind. The Phoenix. Malaga itong salitang Phoenix na to. Alam mo, nakakita ako ng tattoo ng Phoenix. Not necessarily dapat may tattoo siyang Phoenix. Di naman. Possible meron siyang tattoo. Majority sa inyo. Ikaw or si person meron. The Phoenix. Rising to eh. Alam mo yun, from ashes. That card kasi parang pwede mong tingnan na parang nawala and then reborn. Ang tao nag-isip sa'yo, nisip niya, ibangon tong relationship. So, kung ex mo to, then possible, ex mo gusto makapagbalikan sa'yo. Phoenix ang gusto niya eh. I-rekindle, i-renew. Sabihan, ulitin, simulan, or umpisan ulit. Feeling ng person nito, love mo pa siya. Ikaw naman nakakaalam. Ang feeling ng person na to, may chance pa kayo. Kasi nakasave ka sa heart niya or nakasave siya sa heart mo. So, feeling niya, at any point, pwede kayong bumalik sa dati. So, pag-aralan mo to, kung nanging ka na sign, tingnan mo itong nandito sa blue. Blue. Blue box, blue, color blue, anything na blue, pwede mo tingnan color blue, or save me a space in your heart, or space, or save. So, pwede mo pag-aralan itong mga words na nandito. Not necessarily save me, pero, ikaw nakakaalam, kung niligtas mo person na to, then lagi ka niya naiisip. Kung at some point, nirescue mo siya, parang, alam mo yun, yung parang nado siya sa sad moment ng life niya and then ikaw yung dumating para iangat siya doon. Ikaw yung naging source of hope niya na parang marami pang pwede mangyari sa life mo. And then ikaw yung parang nagbigay sa kanya ng life. Possible soulmate kayo kasi that card nandito eh. There's a possibility. Napifeel na person na to, soulmate ka niya. Nag-meet na kayo somewhere in the past.
The moon, connected to sa mga panaginip. Lagi kanya napapanaginipan. Lagi kang pumapasok sa isip niya dahil nakasave ka sa heart niya, napapanaginipan kanya palagi. Lagi niya naaalala sa mga music. Lalo na yung mga old songs. Doon kanya naaalala. And marami siya nakikitang sign na naglilid papunta sa'yo. Synchronicity, pagkakapare-pareho. Kung ano meaning nun? May nakikita siyang similarities sa inyong dalawa. Kahit siguro yung pagtatagpo niyo parang is a big sign sa kanya na importante kang tao sa kanya. Yung first time nakita kayo or first time mo na-meet ang person, nag-register ka kaagad sa isip niya, hindi nawala. Parang tumatak ka sa isip niya. May instant connection talaga kayo ng person na to. So, yan. So, hindi ko na-extend ang video dito. So, ang sagot ko sa group number 2, si Tot Gato, ang nag-iisip sa ex mo or the one who got away. Ang feeling niya nakasave siya sa heart mo. So, ikaw nakakaalam. Niisip niya palagi ang question na yan, nakasave kaya ako sa heart niya? May space ka sa heart niya. Possible may tinatago talaga siyang gamit mo or may tinatago kang gamit niya. May sinisave siyang memory galing sa'yo or may something siyang tinatago galing sa'yo. Okay, so hindi ko na-extend ang video and sana nakuha mo yung messages na para sa'yo sa reading natin. If gusto mo na private reading, message mo lang ako sa email ko, lalisataro@gmail.com or sa Facebook page ko, Lalisa Taro. And thank you Group 2 for being here. Sana nakuha mo yung messages na para sa'yo. I'll see you again on our next reading. Namaste! Welcome to your reading group 3. So back tayo sa topic. So topic natin, sino nag-iisip sa'yo? So ang napili mong card, si Queen of Cups. So this is a general tarot card reading. Take what resonate and leave the rest. So nakikita ka ng taong ito as someone na mahal niya. Someone na mahalaga sa kanya. Love ka niya. Importante kang tao sa kanya. Isa kang tao na very special sa taong to. Shuffle time card. Angel guides and spirit guides, tulungan mo kay channel a message para sa group number 3. Sino ba yung lagi nag-iisip sa kanya? Tingnan ko. Hierophant. Seven of Swords. Grabe oh. Ang grabe to. Ito. Ito grabe to. itong Seven of Swords na naipit sa gitna ng Hierophant and Justice. Ang hirap nito. Ang nag-isip sa'yo, possible, isang tao na pakiramdam mo, niloko ka. Niloko ka ba niya? May possibility, yes. Kasi natrap siya sa gitna ng dalawang mga mabibigat na card. Isang tao na nagtago siya ng sikreto. Nagtago siya ng sikreto, double secret na. Grabe oh. Mga major arcana cards na malabas sa reading. Isang taong gusto mag-sorry sa'yo. Isang taong gusto mag-sorry sa'yo. Isang taong gusto niya ibalik yung love na binigay mo sa kanya. Isang tao na iniwasan ka, pakiramdam niya, hindi siya worthy ng love na ibinibigay mo. Secretly, pakiramdam niya, masasaktan ka niya. Possible na saktan ka talaga niya kasi ito yung card nagpapakita na saktan ka niya. Isang tao na naghihiling or ikaw naghihiling sa taong to. Si The Star kasi nasa ilalim na card. So, may possibility, may healing na nangyari dito. So,
nag-iisip sa'yo, isang very important na tao sa life mo. Tatlong major arcana nakatayo dito sa reading. So, isa siyang tao na mahalaga sa'yo, hindi mo alam kung soulmate mo siya or karmic mo siya. Nagtatawid siya sa soulmate karmic. May possibility na pareho kayong spiritually connected dahil Hierophant and High Priestess. Connected ang person na to sa'yo by something na deep. Ba't kanya iniisip? Hindi kanya maintindihan. Pag tinitingnan ka ng person na to, hindi niya maintindihan ang nangyayari sa'yo. Naisip ka niya kasi palaisipan ka sa kanya. Hindi niya maintindihan kung love mo siya or galit ka sa kanya. Yung connection niya mismo very complicated. Naisip ka ng person na to, naisip niya, hindi niya maintindihan kung ano nafe-feel mo sa kanya. Kung galit ka ba sa kanya or love mo siya. Kaya ka pumapasok sa isip niya dahil hindi niya alam nararamdaman mo sa kanya. Pinapahirapan judgmental ako dito. Pinapahirapan mo siya. Justice, naisip ka na person na to, pakiramdam niya, meron kang judgment sa kanya. Possible, unrequited love ka niya, ibang love mo. Naisip ka niya, inisip niya ang daya mo. Hindi mo pinapakita love mo siya. Ayaw mo sabihin na love mo siya. Kahit feel niya love mo siya. Para dito parang nagtatalo ang feminine masculine. Pwedeng naisip ka ng person kasi pakiramdam niya, may kailangan ayusin dito sa nangyayari. Kailangan malaman niya ang nararamdaman mo. Pero hindi ka nagsasalita. Pakiramdam niya ang daya mo, hindi ka nagsasabi ng nararamdaman or ayaw mo umamin. Pakiramdam niya dinadaya mo ang sarili mo sa nangyayari. Pakiramdam ng person na to, alam mo ang nangyayari sa inyong dalawa pero hindi mo pinapansin. Reflection. Give each other some space at the moment. Trust and have faith that all will work out for the best. Lagi kanyang tinitingnan sa salamin. Anong meaning nun? Kakaiba. May connect kayo sa salamin. Lagi niya sinisilip sa salamin. Titingnan sa salamin. Or nakasalamin ka. Or lagi mo siya nahuli nakatingin sa'yo sa salamin. Bakit sa salamin? Salamin ka niya. Ang gulo niyo, no? Ako tarot reader. Isang tao magulong isip. Let there be closeness between you, but always give each other space. Love never claims, it simply allows and gives. Give each other some space. So, isang tao humingi ng space sa'yo. Pwedeng connect to sa group number 2. Close kayo na may space. Okay ba, diba? Close kayo, may space. Or pakiramdam niya, close naman talaga kayo, pero para may space sa gitna niyong dalawa. Hindi ka niya maintindihan. Minsan naguguluhan siya sa'yo. Pakiramdam kasi niya na nasaktan ka, pero hindi ka nagsalita. So, napansin niya na tinago mo yung pain. Maganda tayong zodiac sign. Aries. Taurus. So, mag-asawa to. Ito. Ex-husband mo or asawa mo to. Virgo. Sagittarius. So, ang dahilan Ace of Cups. Pisces. So, ba't kanya iniisip? Dahil sa Ace of Cups, kung crush ka ng person na to, dahil lagi ka talaga nasa isip niya, possible, marami din sa nagpunta dito, crush ka ng person, secret crush ka niya. Lagi kanyang iniisip, hindi niya masabi sa yung feelings niya. Ay, nahulog. Capture reaction ko. Healing family issues. Your love life benefits as you forgive your parents. May something sa family dito. Nahiya siya sa family mo. Nahiya siya sa'yo sa family mo. Pag naisip ka niya, naisip din niya family mo.
getting to know each other. As you reveal your innermost selves to each other, your bond deepens. So, naisip ka niya kasi gusto ka niya makilala. Gusto niya makilala family mo, gusto niya makilala yung mga taong mahal mo, mga taong malapit sa'yo. Gusto ka niya makilala mabuti. Kung ex mo to, then gusto niya mag-sorry sa'yo. Kung new person ito sa life mo, then gusto ka niya kilalanin. Gusto niya makilala ka mabuti. Iniisip ka niya palagi, pinag-aaralan ka niya. Hindi ka niya maintindihan. Naguguluhan siya sa nakikita niya sa'yo. Ano kaya yun? May nahanap ako. Siguro nahanap ka niya eh. Eto. May nahanap siya. Nahanap ka niya? Or meron siyang gustong makita? Tingnan natin na. I know I was a distraction from your pain. Naisip ka niya palagi. Naisip niya, baka may pinagdadaanan ka at this time. Ayaw ka niya hindi makapag-healing. Pakiramdam niya, meron kang healing na ginagawa at this time. Or marami nangyayari sa life mo. Kailangan mo ng focus, attention, and healing. Kung may problema ka ngayon, then yan ang dahilan. Queen of Cups ka sa healing to. Kung may pinagdadaanan ka, iniisip ka ng person na to, sana okay ka, sana all good ka, sana maayos ang kalagayan mo. Medyo concerned ang person. I wish I could take back my words. Kung meron siya sinabi sa'yong masakit, then gusto niya talaga mag-sorry. Dito gusto niya mag-sorry. Dahil nagsinungaling siya sa'yo. Kung ano yun, ikaw nakakaalam. Ano ba yung person? Oh, mapapakanta ko rapon siya. Hindi ko pigilan. Bakit lumalabas dito sa reading? Kinanta ko sa reel. Marami sa inyo, may connect kayo sa social media talaga ng person. Tangled. Tangled pa naman. Alam mo yun, tangled. Parang, ang tangled kasi parang nasasabit-sabit. Baka nakakaladkad kayo sa third party connection. Tangled eh. Yung katarapon sila. When will my life begin? And I keep wondering and wondering and wondering and wondering, when will my life begin? Gaganda siya sa hair mo. Sa long hair mo. Pakiramdam niya, para kang si Rapunzel. Si Rapunzel kasi ito sa story, alam mo yun, nakakulong siya. Nakulong siya. Hindi siya makalaya. Dahil, lesson mother issue yun na, mother. Parang nandun. So, ikaw naman lang, parang kang si Rapunzel. Hindi mo nagagawa yung gusto mo sa life mo. Nakokontrol ka ng maraming tao sa paligid mo. Kung may sasabihin sa'yo ang person na nag-iisip sa'yo, ano sasabihin niya sa'yo? Lagi kong hawak ang kamay mo sa panaginip ko. Niwakan niya ang kamay mo. Sa panaginip. Napagitila kita. May hawakan pala na kamay dito ah. Siya yung tao nag-isip siya nawakan ng kamay mo. Pag hindi nawakan kamay mo, hindi siya yun. Napagitila kita. Hindi siya yun. Nanghawak pala na kamay ito ah. Kakaiba. Kakaiba dito sa reading ah. Close ko na reading. Mag-add lang ako isa. Hawak kamay. Ito. Nawakan niya kamay mo. Patay dito. Meron sa kamay. Ano ko isa pa to? Coffee cup. Gandahan ko. Coffee cup. Meeting and conversing, savoring the moment, feeling uplifted, friendship. Grabe, nagkakape pa kayo ah. Ano si Queen of Cups? Obvious ang tingin ko, isang babae mahilig sa kape. Isang babae mahilig sa kape. Kasi Queen of Cups eh. Mahilig ka sa kape. Nahawakan mo kamay ng person na to sa panaginip or pwede sa personal. Naalala ka niya sa mga bagay na nandito, kape. Meron sa kamay. Trust. Divine time. May orasan.
may salamin. Na siya nakatingin sa salamin. Baka nangiram siya sa salamin. May something sa salamin. Kung ano meron sa salamin, ikaw nakakaalam. Divine time. Trust. Naisip ko na person na to, pakiramdam niya, wrong time kayo. Darating ang time yung dalawa. Hindi tama yung timing para sa inyo. Or naghintay talaga siyang oras para mag-sorry sa'yo. Naisip ka niya palagi. Ito yung group na iniisip ka niya palagi. Parang ito yung iniisip ka niya umaga, tanghali, gabi. Parang ganon. Palagi niya nang iisip. May trust siya na makakapag-usap pa kayo. Makapag-sorry siya sa'yo. Sa ngayon, parang inayang ka lang niya. Oh, dalawang beses na salitang reflection. Ito, oh. Alam mo yung reflection, yung image. Pwede maganda ang image ng person na to. Or, iniisip niya image mo. So, iniisip ka niya, pakiramdam niya, baka nawala yung trust mo sa kanya. Reflection, mini-mirror niyong isa't isa. Kaya nagpapare-pareho yung mga words. Ang person nag-iisip sa'yo, ayaw ka niyang mahirapan. Ayaw ka niyang masaktan. Kung dumadaan ka sa matitinding pagsubok sa life, always gusto ka niya maging okay. Pero ikaw salamin niya eh. So, pag nakita ka niya masaya, sumasaya din siya. Iko-close ko na reading dito, group number 3, hindi ko na-extend. Mag-add lang ako last message and then close your reading. Thank you sa panonood ng video natin. And if gusto mo na private reading from me, message mo lang ako sa email ko, lalisataro@gmail.com or sa Facebook page ko, Lalisa Taro. Spirit Team, sino ba ito nag-iisip kay group number 3? I can love you better. Ayan mo siya patunayan niya to. Diba? I can love you better. Mahirap sabihin yan, salitan yan eh. Confident ang person na to, na kaya kanya mahalin. Na ma-experience mo ang love more than pa sa na-experience mo sa ibang tao. Confident siya na yung love na hinahanap ko, nasa kanya. Ikaw na umalam kung ano tong channel ko. Hindi lahat ng messages mag-resonate sa lahat ng tao. Pakaramdam ko sa reading, ang person na nag-iisip sa'yo, gusto niya patunayan sa'yo na kaya kanya mahalin better pa sa mga taong nagmahal sa'yo sa nakaraan. So yan. Thank you sa panonood ng video natin. Group number 3, close ko na reading dito. And sana nakuha mo yung messages na para sa'yo. And I'll see you again on our next reading. Namaste!